Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan, 3 buwan na ang nakakalipas. Ito na ang pinakahihintay at inaabangan ng lahat na sumusubaybay sa kaso ng nawawalang beauty queen na si Miss Camilon. Sa wakas ay maghaharap na sa Senado ang pamilya Camilon at ang mga pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon na sina dating Police Major Alan De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay. Ito ay matapos na pag-alaman ni Senator Idol Raffy Tulfo na tila may humaharang o may balakid sa loob, kaya mabagal ang pag-usad ng kaso ni Catherine Camilon. Matatandaang muling dumulog ang pamilya Camilon sa programa ni Senator Idol Raffy Tulfo na Wanted sa radyo nitong Sabado, January 20, 2024. At nabunyag na yung dating tatay daw ni Police Major Alan De Castro ay dating miyembro ng PNP at kasalukuyang Municipal Administrator tuwin Municipal Government. Ito ay ayon sa pahayag ni Police Colonel Jacinto Malinaw. Nakikita ko na ang balakid, ang sagot ni Senator Idol Raffy Tulfo. Are they influential in Batangas? Yung tatay po dyan, sir, ay dating member po ng PNP at kasalukuyang municipal administrator po ng Tuwin Municipal Government. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Nakikita ko na po yung mga balakid. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon ay dadalo na ang primary suspect na si Alan De Castro. Hindi pa kasi ito nagpapakita sa alinmang pandinig at abogado lamang nito ang dumadalo. Inaasahan din na magpapakita na sa korte si Jeffrey Magpantay, ang driver at personal bodyguard ni Alan De Castro, para harapin ang nakasampang kaso sa kanila na kidnapping at serious illegal detention. Matatandaang noong January 9 ay kusang sumuko si Jeffrey Magpantay sa Balayan Municipal Police Station para maging handa sa investigasyon, ayon sa pahayag ng mga otoridad. Si Alan De Castro naman ay wala na sa restrictive custody at nakalabas na rin sa kampo ng Canlubang, Laguna noon pang 1 linggo. Ito'y matapos alisin sa serbisyo ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Kenneth Lucas na tinanggal ng PNP sa serbisyo si Police Major Alan De Castro dahil nga sa isyu ng imoralidad. Sinabi pa ni General Lucas, malakas kasi ang ebidensya na nagpapatunay na mayroong relasyon si Catherine Camilon at Alan De Castro. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na pinakawalan na nila si De Castro dahil na-dismiss na ito sa serbisyo. Aniya, since he was dismissed from the service, he is now released from our custody. Kung baga, wala na siya, but still the criminal case will be pursued by the PNP. Kahit nakalabas na si De Castro, patuloy raw nilang imumonitor ang mga galaw at mga lugar na pupunta nito para madali itong mahuli sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang husgado. Bagamat matagal na, simula noong mawala si Catherine, umaasa pa rin ang buong pamunuan ng PNP na matatagpuan itong buhay. General Lucas, alam po sana kami ng follow-up. Tama ho ba na ito pong person of interest natin, si Major Alan De Castro, ay na-dismiss sa servisyo. Therefore, siya po ay mapapakawalan sa kustudiya ng PNP kasi dati siya po ay nasa holding area ng PNP. Is it true na pakakawalan na siya sa kustudiya ng PNP, so he's free as a bird na lalabas na? Opo, tama po yan. Dahil noong January 16, napirmahan ko na po yung dismissal order niya as recommended by RIAS 4A. So, nung natanggap niya yung dismissal order niya is wala na po sa custody ng Philippine National Police, particularly ang Calabarzon, itong si Police Major Alan De Castro. Okay. Para sa akin ang dating niya, sir, good and bad. Good dahil wala sa serbisyo, hindi niya na ma-influensya yung investigasyon. Hindi niya magamit yung kanyang posisyon. On the other hand, since wala na siya sa poder ng PNP sapagkat siya po sibak na, is kailangan pakawalan siya ng PNP at wala nang may hawak sa kanya. So he's free to go. So pwede na ho siya magtago kung sakasakali man he chooses to hide for whatever reason or tumakbo man kung saan niya gustong tumakbo, libre na po siya. Tama? Yun yung bad. Doon. Tama po yan. Pero ang PNP mo ay may paraan po para i-monitor itong kinaruruunan ni Police Major De Castro. Ang sa akin sana, sir, sana yung pagbitaw sa kanya or pagsibak sa kanya ay yung bang
nililitis na yung kaso sa korte. Pero meron po kasing motu proprio investigation na ginawa ng RIAS natin. So kung hindi po natin pwedeng pahabain yon dahil mawawala na po sa proseso. May proseso po kasi yun. And dapat sa ganitong araw, dapat matapos yung investigation na yon. Nagkataon na nauna itong administrative case niya na ma-resolve. Don't get me wrong, General. As a matter of fact, very commendable po yung naging resulta ng investigation at aksyon na ginawa po ng inyong RIAS. Napakabilis nga po. Okay, ibig sabihin, very competent po yung mga taga-RIAS. Hindi ko kine-question yan. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, paano yan? Wala siya question ng PNP, pwede siya magtago. Sabi niyo, meron kayong way na monitor, pero wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas ng ibang bansa. Well, that will depend po kung ma-resolve kaagad yung final sa kanyang criminal case dito sa Batangas. Kaya nga po, kung halimbawa sir, pinakawalan siya ngayon, di pa sir, nakawala na siya? Opo. Alam mo, bumili siya ng ticket papuntang Hong Kong bukas o China, o hindi natin siya mapigilan. Kasi wala pa namang kaso sa korte, wala pa namang departure order na i-file because meron ng warrant. Di pa ba, sir? Tama po yan. Okay. Nung makausap ko si Colonel Jacinto, yung si ADG ng Region 4A, meron na po nakuhang 2 hair strands doon po sa kotse. Yung hair strands daw po na yun, it belongs to a male. Now, ano na po nangyari, sir? Yun po ba ay na-cross-match na sa mga person of interest? Well, ongoing pa po yung investigation na ginagawa ng CIDG dahil yung criminal aspect ng case ni Major De Castro is hinawakan po ng CIDG. Yung administrative case lang po niya, yung hinawakan ng PRO Calabarzon. And doon sa tinatanong nyo, ang pagkakaalam ko, meron na po silang request papunta sa korte para i-compel itong person of interest na magbigay ng sample ng DNA. Sige po. So pupunta na ako kayo sa CIDG. Maraming salamat po, General Kenneth Lucas, Regional Director ng Region 4A PNP. Sir, mabuhay po kayo, General Lucas, sir. Welcome po, sir. At maraming salamat din po sa pagkakataon na binigyan nyo sa amin. Colonel Malinaw, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Rafi at lahat ng followers po ninyo. Okay, nung last time mag-usap tayo, yung 2 hair strands na nakuha niyo po sa kotse at sabi niyo po, kausapin yung inyong legal team para makumpel yung pong mga person of interest na submit themselves sa cross-matching nung na-retrieve yung ebidensya. Nangyari na ho ba yun? I have requested the PNP Calabarzon na kung pwede kami makakuha ng sample, specimen, dun kay Alan De Castro at saka kay Jeffoy Magpantay kasi nasa pangalaga nga nila. Opo. However nga sir, unfortunately, na-dismiss na po siya. Yung request po namin, gumawa rin po talaga kami ng request but hindi lang po umabot. When did we talk, sir? Yung nag-usap tayo doon? January 11. January 11, ano po? Yes sir. Okay. What date was that? January 11, Thursday po. Thursday. Ano ba ngayon? Ngayon po ay January 19, Friday. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, kailan lang po napakawala ng PNP sa kanilang kustodiya? 16 sir, 16. 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na effective lang sir ng... So matapos tayo mag-usap, sir, hindi niyo po agad kinabukasan, Saturday o Sunday? Yes, sir, naggawa kami na I think that was Friday sir, naggawa agad kami na request. Okay. Sa proper age, yes sir. Okay, nung nagawa kayo ng request, what date was that, sir? On that day sir, nag-usap tayo, I think Friday. Okay, sir. sige po. Kailan po na-receive ng region Same 4? Same date po. Same date. Po. Nung ma-receive po nila, ano po naging reply? Sir, our request sir is for the availability of Alan De Castro if he will consent to the extraction of sample specimen. If he willingly submit himself. So, did he Yes, submit sir. himself or did he turn it Negative, down? sir, wala po. Ang specify ko doon sir is makakuha kami ng official reply, black and white, kung papayag o hindi, para lahat meron na may paghahawakan. Kaya nga po, sir, so nung pinadali on the same day, yung request, ano po ang naging reply? Negative pa sir, negative. Hindi sila sumagot. Yes sir. Okay, so walang problema dito yung talaga magaling itong CIDG. Again, pangalawang beses na ako sa saludo sa inyo, General Malinaw. No last time, if you remember, sumaludo po ako sa inyo dahil mabilis kayong umaksyon at yung mga pinagsasabi niyo po, talagang Yes, sir. it is expected na ganyan po talaga ang dapat niyong ginawa. And I Yes, sir, appreciate yes, sir. that. So dito ngayon, sinasabi niyo po, nag-request kayo sa region na para i-compel, kasi nasa kustudiya nila yung si Major De Castro, Yes sir. na para makuha ng specimen para i-cross-match doon sa nakuha niyong Yes sir. ebidensya. And also the drug test sir, and also the drug test.
And a drug Tatlong test test. po yun, sir. Hair, blood, and drug test. Right. Pero inupuan lang po ng region. In other words, lumilitaw. I cannot comment on that, sir, no? Kasi kami, sir, we submit the request and we are waiting for the reply. Wala akong nakikitang problema dito sa CIDG. CIDG is doing their best. Ang hindi ako okay dito sa mga regular na pulis. Ito yun pag pulis, binibaby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang itong suspect, naku, kahon na ito. O baka patay na, etc. Pero dahil kabaro, yun, wala na, nakawala na, walay na. Major General Kenneth Lucas, magandang hapon po, sir. General. Opo, magandang hapon po. Okay, General, kausap ko po sa kabilang linya si Colonel Jacinto Malinaw. Nung January 11, nung kausap ko po siya, sabi niya, on that same day, nagpadala siya ng sulat sa region requesting the region, since nasa kustodiya po ng region si Major Alan de Castro, na i-compel na mag-submit ng specimen para sa cross-matching ng evidence na nakuha sa kotse. Inupuan lang po yung request ni Colonel Malinaw. What happened po, General? Well, we sent a letter to Police Major de Castro. Unfortunately, sir, siguro ang advice ng abogado niya is huwag magbigay ng DNA sample. But do you have that in black and white, sir? Opo, opo. So, ang gusto ko lang malaman, sir, totoo ba na-receive nyo January 11 yung request ni Colonel Malinaw? At nung ma-receive nyo po, sir, anong naging course of action ninyo? Well, akaran po natin dinirect si Major Alan de Castro para magbigay ng DNA sample niya. Unfortunately, ang advice ng lawyer niya is hindi magbibigay. Okay. So, ibig sabihin, sinulatan nyo po, kinausap niya agad si Major de Castro? Pinausap ko po siya mismo. Andito lang po siya sa camp ng PRO Calabarzon. Okay. Ano sagot niya po sa inyo, General? Bilang isang major siya, ano sabi niya? Ang sagot po niya sa akin is magko-confer siya dun sa lawyer niya. Okay. Kailan po yun yung tinanong niyo siya kung pwede nang Kung makumpila siya? 12 po yun or 13, kung hindi po ako nagkamali. Doon pa lang alam na this, ano? Kasi kung wala kang tinatago, malinis ka, why not? Ito na, sige. Pero wala po kayong ginawang personal convincing na, bata, sige na, kung talaga malinis ka na, yun ang pinapalabas malinis ka, wag na mag-lawyer, pumayag ka na. I would have done that if I were in your shoe. Opo, ginawa ko po yan dito sa opisina namin, no? Pinatawag ko siya and kinonvince ko siya. Lahat na sinabi ko sa kanya. Unfortunately, yung lawyer pa rin niya ang sinunod niya. Okay, nakalumo naman to. Yung tumanggi siya. So, nung pagtanggi niya, sir, wala na kayong magawa, then you have to let him go. Opo, at nag-usap na lang po kami ni CIDG kung ano yung next na gagawin namin. And of course, through a court order yung gagawin. So, pagkatapos po, sir, nung tumanggi siya, then lumabas na po yung resulta ng RIAS na pakawalan siya kasi dismissed na siya from service. Tama? Hindi po. Lumabas po yung recommendation ng RIAS nung 16 po, ngayong 16 January. Ano po naging basehan po para ma-dismiss siya sa servisyo at mapakawala na po sa kustodiya niya? Yung extramarital affairs po niya. Opo. Kung yan lang po pagbabasihan, ang dami po dyan sa pulis, baka maubos po yung pulis natin kasi marami ng mga pulis natin dyan. Pasensya na, nagkakaroon ng extramarital affairs even while we speak. So dapat lahat din yun gawa ng motor-proof investigation, wag lang itong De Castro. Well, meron na pong mga na-dismiss na mga kapulisan tungkol dyan sa kasong yan, no? And of course nga, ang kagaya ng binibitawan ko dati na pag merong mga pulis na merong extramarital affairs is yung integridad ng kapulisan natin yung nawawala. Kaya nga po nagkakaroon ng motor-proof yung investigation. Opo, sige po, sige po. Maraming salamat po sa muli, Brigadier General Kenneth Lucas. Magandang hapon po, sir, General. Opo. Colonel Jacinto. Yes, sir. Magandang hapon po. Narinig naman ninyo yung kasagutan po ni Colonel General Lucas sa mga katanungan ko. Now, isa na naman po hirit. Hindi ba natin pwedeng kausapin yung mga relatives ni Major Alan de Castro at maging itong tao niya na si Jepoy? Actually, sir, yung marami na kaming effort dyan, sir. Actually, sir, yung tatay niya dating pulis din, no? Ayaw. Ni Major de Castro. Ayaw, sir. At ang parati lang sinasabi, sir, haharapin na lang niya ang kaso sa korte. Okay. Gayon pa man, sir, sa ganong development, gusto ko lang pagbigay alam sa inyo, sir, nagkaroon kami ng case conference with DOJ prosecutors at saka yung pamilya Camilon noong isang araw at napag-usapan nga namin na imo-motion na lang namin sa korte yan
Pag dumating kami sa trial, imomoto namin for the extraction. Blood, hair, at saka drug test, sir. Colonel, Yes, alam sir. nyo kung talagang magaling lang kayo, kung talagang gusto, maraming paraan. I'll tell you kung paano. Makinig kayo, hindi ako pulis ha, kayo ang pulis. Pero siyempre sir, hindi patama sa inyo to. Siguro sa mga taga-region, kung gusto talagang siya makakuha ng ebidensya, ilang araw na siya dyan sa region, sir? Ilang araw na? Mahigit 2 buwan, sir. Okay. Wala ko lang 3 buwan. Pagkatapos kayo makakuha ng buhok sa kanyang isang sasakyan, sir, siya ay may tinutulugan. Sana pag alis niya, yung kanyang unan, merong nag-harvest, naghanap ng mga hair strand. Or sa banyo, pagkatapos siya maligo, may sasalisi papasok doon, mangolekta ng mga buhok. Sigurado ako may mga buhok na lagas doon sa pagligo niya. O sigurado ako, pagbango niya, pag CR niya, may sasalisi, kukunin yung unan, maghanap ng hair stand doon. Bingo! Pwede po yun, sir. Pwede nga po yun, sir. Kaya nga, ba't hindi ginawa? Meron na kaming sinusunod yun base sa aming investigation plan, sir. Kasi we're dun sa whereabouts ni Catherine Camilo. Sir, sorry, Colonel, pinupuri kita, Colonel. Hindi ko babawiin yung pagpuri ko sa inyo. Pero, yun nga pong sinasabi ko, na sana po, naisabi po yun, nagkaroon po ng close coordination, pagtutulong-tulungan ng CIDG at saka ng region. Sasabihin ng CIDG, kung talagang kayo ay magkakaisa yung inyong pong pakay na para makakuha ng ebidensya na kailangan dito sa kasong ito, to solve the case, yun na nga po sir, di ba? Nung paglabas ng hairstyle na declared na panglalaki, wala namang kaalaman na ito si Major, kakausapin yung isang tao doon sa loob ng region. Pagkagising niya, kunin yung kanyang unan, kunin yung kanyang kumot, yung kama niya, vacuum yun. Sigurado ako sa pagbabacuum may makukuha mga hairstand doon. O dili kaya, pagligo niya, o tingnan yung mga suklay niya, siyempre may suklay siya dyan. O yung suklay niya, pag nilagay niya sa cabinet, o kunin yung suklay niya, may buhok doon. O pagligo niya, sigurado mayroong buhok doon. Pagkatapos niya ligo, paglabas niya ng banyo, may papasok kunyari na pulis maliligo din. Pero yung pala, magkukuha ng mga buhok. O, di ba? O so ano pong next plano natin, Colonel? If ever na ma-resolve itong kaso, sir, nag-file nga po rin po kami ng motion for inhibition ng Batangas Prosecutor's Office. Batangas Business Office, okay. Kasi yung abogado ni Jeffrey Magpantay, sir, ay dating membro ng Batangas Fiscal's Office. Ayun. At retired judge din po ng Batangas. Ayun. Kaya pagkasunduan namin ng pamilya, sir, nailipat namin sa DOJ Regional State Prosecutor. Okay, dito okay. po sa San Pablo. Para mawala yung agam-agam, sir, na siyempre, sir, kasamahan niya dati yun, mga fiscal. At saka dating judge yung abogado at kilala rin ng mga De Castro. So, sir, for purposes of PI, minarapat namin, sir, na ilipat na muna. Okay. And ngayong January 22, sir, ay sasagot po yung abogado ni Magpantay, pati kay De Castro. Pinagko-comment po sila ng investigating fiscal kung anong masasabi nila. Okay, very good yan. Motion namin. Colonel, isang tanong na ito pong Opo. pamilya ni Major De Castro, are they influential in Batangas? Yung tatay po dyan, sir, ay dating member po ng PNP at kasalukuyang municipal administrator po ng Tuwing Municipal Government. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Nakikita ko na po yung mga balakid. Yes, And sir. again, Yes, sir. you're doing your best po, Colonel, and I really appreciate you. Sana po lahat ng mga pulis ay katulad po ninyo umaksyon at mag-isip. Salamat po sa inyong serbisyo, Colonel Jacinto Sir, Molina. salamat po. Salamat po, sir. Salamat po, sir, sa tulong din po ninyo, sir, sa programa po ninyo. Mabuhay po mga taga-CIDG at mabuhay po kayo, Colonel. Attorney Garrett. Yes po, sir. Okay. Ang nangyari dito, nasa kustodiyan nila yung person of interest. Yes po. And then gumawa sila ng motu proprio investigation para ma-dismiss ito at mapakawalan. Ngayon, si Major Alan De Castro na person of interest, hindi pa naman siya suspect, Yes. nakawala na at who knows kung Yes. what will he do next. Ang sabi naman ni General Lucas, monitor daw nila yung mga galaw ni Yes po, sir. Major Alan De Castro. Yung sa akin na nakita ko parang may problema dito yung region. Yung CIDG wala Parang nagdidili-dali itong region doon sa mga aksyon na supposed to be na gagawin nila. So pwede ba natin to i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before tungkol i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Investigative techniques, yes. Although I must comment po dun sa DNA evidence issue natin.
I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence. Very strict po kasi ang ating court sa pag-accept po ng DNA evidence. Kailangan po emotion po to sa korte. If we get DNA samples outside of the crime scene po na without proper court authority, pwede pong ma-exclude sa evidence yung DNA sample po na yon, which might destroy the identity of the accused. Ma-acquit pa po. Kahit positive po, Sen, if the evidence was not procured in a legal way, pwede pong maging road para ma-acquit ito. That's why I was asking po kung nasaan na po sila sa prosecution, kasi if they can secure at least probable cause po, kahit wala po yung DNA evidence, Sen, as long as they can secure probable cause, ilarga na po sana nila and then wait for the court to issue an order for DNA testing po, Sen. Kasi yung mga kamag-anak tumatanggi rin dapat cross-matching Yes, ko po. sa mga relatives nitong Yes, si Major Alan De Castro. Kaso pati mga kamag-anak tumatanggi. So ang ibig mo sabihin, pwede na i-file yung kaso sa korte. I think naka-file na yung kaso sa korte. And then yung fiscal, he has the right, the fiscal or the judge, na para i-compel itong si Sa Major ngayon De Castro. po, Sen, it's only the judge handling the case po. So, as long as we can procure probable cause para umakyat na po ito sa korte, I would, yun po, motion na for DNA So kung judge, matagal pa kasi dadaan pa muna sa piskalya and it will take time. In fact, Yes, gusto nga nila i-change ang venue, Yes. alisin sa Batangas kasi lumilitaw na parang it's a parang luto po, Sen, kasi he has had many professional connections within the... yun ang sabi ni Colonel Jacinto na parang may mga connection daw ata itong si Yes po. Major De Castro, And yung I'm kanyang pamilya ay sure po, influensya. sir. Yes po. We're not saying na ini-influensya ng mga kamag-anak. Of course. I'm not saying ini-influensya ni Major Alan De Castro. Mga kamag-anak ni Major Alan De Castro yung investigation. I'm not saying that. Yes Pero po, sir. what Yung is possibility lang. Colonel Jacinto Malinaw is saying, yung pamilya nito well-connected. Yes po. And maganda po yung term niya kanina, para lang po mawala yung agam-agam na it might be something fixed or organized na po even before a decision comes out. So, but regardless po, Sen, I support po motive na dalhin po natin sa Senate. Okay. Kasi I think there are a lot of opportunities that members of the police have missed para makakuha po ng available DNA evidence. Yes. And the Senate investigation. Wala will tayong bear problema it. doon sa CIDG pero ang Yes problema po, yes sa po. region. Regional po. Yes po, Sen. Ginawa sana ng mga pulis, pumunta sa isang korte at sinabi, Judge, gusto namin mag-secure ng sample ng mga buhok. Yes po. Yes po, Sen. At sinabi ni Judge Tama po kayo doon. na mga buhok ni person of interest sa kanyang kama, and sabi na Judge, sige, allowed. Okay yun. Yes po. Kasi ngayon po, Sen, the ruling po dyan, yung, kumbaga, yung rules natin right now is yung rules on DNA evidence na in-issue po ng Supreme Court. So, if we should follow that. We should ask the course. police to follow that po. Correct. Galing sa Supreme Court yan. Apo. Sino ba naman magka-question yan? Sige. Apo. Okay, gets ko na. So, just the same, i-hearing natin to. Yes, Sen. And We're then on it. siguro, We're dahil drafting para the doon resolution. sa investigative technique na Yes, dapat gawin ng yes. mga pulis, ano matutunan nila dito, magtatawag tayo ng mga source person, proper way to investigate, di ba? Mga Yes po. taga-soko Kasi and tama all. po yung sabi nyo, Sen. It goes a long way kung paano mo kausapin yung subject. Parang kayo nga po, if you would hold Shari accountable agad, you tell her na utang mo sa akin to bilang boss mo, parang gano'n, lalo na po sa police and military. I think they would have followed, or I think the suspect would have followed na magbigay po. Kaya nga, depende sa pag-convince. Pero still, Yes po. kailangan, pag ginawa ko yun, kunya kinuha ko ebidensya si Sherry, nandiyan yung abogado niya. Opo, sabihin sa kanya na, sige, kung gusto mo talaga, ito yung legal implications, go ahead. Colonel Jacinto, Sir, good po. na-file na po ba yung kaso sa piskalya? Pero sabi niyo po, i-move sa ibang jurisdiction? Yes sir, yun ang sa pantahan namin sir, kasama yung pamilya. Kasi sir, yung defense lawyer ni na Magpantay at saka yung retired judge kasi sir at dating membro ng Batangas Fiscal's Office. Ayun. Kakilala niya yung mga empleyado sir at saka ibang fiscal doon. For purposes of fair play sir at impartiality, ninarapat namin sir na nag-file kami ng motion for them to inhibit at elevate na sa regional state prosecutor ng DOJ sa Okay, Region 4. Alright, sige po. Ayan, malinaw. Very clear. Thank you po so much again, Colonel Jacinto. Malinaw. Thank you very Walang much. anuman po sir, walang anuman po. Attorney Garrett, nakita mo naman, galing ng mga taga-CIDG natin sa Region 4A. Sige, Yes, tuloy natin sa definitely. resolution in legislation Yes. para maimbestigahan to further. Thank you, Sige Attorney po. Garrett. Okay. Thank you din po, Sen. Nanay Rosario,
Miss Ching Ching? Hello po. Narinig naman po, ano pong reaksyon nyo? Ayaw po, hindi natin pwede mapilit. Bawal po yun. Kagaya nga po sir ng sinasabi ninyo, kung siya walang itinatago, kahit ano, pwede. Kahit anong sabihin sa kanya, kung anong kailangan na gawin sa kanya, kailangan niyang pumayag. Siguro nga ho, talagang siya guilty. Kaya wala ho sa kanyang makuha kahit ano. Wala hong malaman kahit ano. Wala ho siyang yun ho bang pagkukusa na ito, ganito ang gawin niyo sa akin dahil wala naman akong kasalanan. Lagi naman nga hong wala siya. Lagi hong wala siyang kahit ano, hindi magsalita. Wala na ho kaming, yun sa boses niya, hindi na ho namin narinig Ayun. I'm not saying si Major Alan De Castro ay guilty. I'm not saying that. What we're saying is, kung wala kayo tinatago at gusto mo malinis ang pangalan mo, this is for your own benefit. Kasi kung talagang gusto mo malinis ang pangalan mo, yung imahe pinoprotektahan mo, na pagbintangan ka lang, you will submit to any request for evidence extraction for you na para i-cross match doon sa crime scene na nakuha. Kasi wala kang tinatago. Yun ang sinasabi din, nag-agree doon sa ating nanay. Okay? So, yun yung kasabihan. Alam na this. Opo. Alam na din, opo. Kahit po wala siyang... Diba yung sasabi sa mga, mga netizen. Sige po, tinututukan po namin ito. Nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Tuloy-tuloy pa rin po tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po, Ms. Ching Ching. Thank you. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.